Hello guys, magandang hapon po sa inyo lahat. We're back at the property. Tatapos ko lang ng trabaho. And ayan po, for the past couple of days, wala akong ginawa kundi tabasan ng paligid. Yun doon sa may labas, yung dating taniman ng palay. Harapan ng bahay. Sa loob. Yan, pagkapangan ng ampalaya. Paligid ng bakod. For the past couple of weeks kasi, walang ginawa kundi umulan guys. So, yung mga damo, nagtaasan. So, natalo na yung mga halaman ko. Ayan, halos yung mga papaya ko hindi na makita. Yung mga damo guys, honestly, ganito na katataas. Halos kasi yung taas ko yung iba matataas pa sa akin. Ayan, ilang araw na nagtabas ako para lang makita ulit yung mga halaman ko. Itong puno ng nectarine, hindi rin po nakikita yan. Ganito po kataas yung mga damo. Yung papaya ko na yan, natakpan na din. Ayan, kahit pa paano nakakakilos na tayo. Dito, kahapon, nung umaga, hindi ka na halos makalakad dito dahil nga ang tataas ng damo. Pero now, okay na ulit. So, ito lang ang kahirapan sa pagmamanage ng farm, lalo na kung mag-isa ka lang dahil again, ang daming gawain. Mahirap pero kailangan natin gawin kasi naumpisa na po natin. Kaya no choice, pagpatuloy lang. Laban lang para sa kinabukasan. And pakita ko nga pala sa inyo, ito yung puno ng maple. Ayan po, red maple tree. So ito, nung dumating ako dito, naputol na po ng may-ari yan. Sayang, pero ayan, buti na lang, buhay pa rin. At ayan po guys, naglabas na sila ng dahon. Pero ito syempre hindi ko pwedeng hayaan na lumaki yan kasi sisirain niya yung bakod ko. So tatanggalin ko to, hahayaan ko siya magsibol doon sa kabilang side, sa labas. Ayan, so hahayaan ko siyang lumaki dito sa labas dahil makikita nyo, napakaganda po ng dahon niya, no? Red maple. So hayaan ko mabuhay yan. Mga strawberry ko guys, di na makita, oh. Pero yan, may hinog siya. Nalaglag. Yan, nalaglag yung pinitas kong strawberry. Yan, may mga bunga yung strawberries, pero ganyan yan. Hindi na makita sa kapal ng mga damo. Yan yung ibang plots na walang tanim. Binubungkal ko para mamatay yung mga sumisibol na damo. Pero yan, dahil nga ulan ng ulan, ayan, may panibagong tumutubo na naman. I'm not sure kung kita sa camera, pero yung may mga bakas ng hayop. Hindi ko alam kung anong klase na hayop yan, pero ayun, oh. Tumambay na hayop dito sa loob ng property. Yung mga kamatis ko, pipino, mga talong, makikita mo pag darating dito sa umaga, may mga kagat yung iba. Ay. Pakita ko sa inyo yung kalamansi natin guys. So ito yung isang puno natin ng kalamansi guys. And ayan po, kung makikita nyo, may bunga. Mas marami yung bunga nitong isa.
yung isa natin puno ng kalamansi. Ayan guys, may mga bunga din po yan. So meron din nga pala ako dito tinanim na asparagus. Pero ayan, dalawa lang ang nabuhay. Wait, nasa ba? Focus natin. Ayan. So hindi masyadong mapansin pero yung nasa loob na yan yung mga maninipis ang dahon. Asparagus po yan. Tapos, meron pa isa somewhere there. Sa apat na tinanim ko, dalawa lang nabuhay. So, dyan, katatabas ko lang dyan last 2 weeks. So, 2 weeks po, yan guys, matataas na po ulit ang damo dahil, again, halos everyday umuulan. So, tulad na nasabi ko sa isang video ko, yung sa lawak ng lupa na yan, by the time na matapos ka sa isang dulo, yung inumpisahan mo, matataas na ulit ang damo. Kamote natin, kung mapapansin nyo, sobrang laguna. Hindi ko pa rin nalilinisan, hindi ko nabubunutan ng damo. Yung kalabasa ko, ayan, nag-akyata na po sa bakod. Ayan, may bunga tayo dito, isa. Meron nga pala siyang isang bunga na malaki dapat. Kaso na nagtatabas ako dito, tinamaan ng grass cutter, hindi ko napansin yung bunga, sayang. Ang laki na sana. Kauna-unahang bunga. So, ito may kamatis tayo dito. Kamatis yan, may kumakain. Yan, may mga hayop na kumakain ng bunga ng kamatis natin. Kaya na yan, ang daming bunga ng kamatis, oh. Dami ng hinog. Mga pepino, mga sili. Yung mga sili ko guys, so mga hitik na hitik sa bunga, ang dami. Yan, oh. Halos lahat ng puno ng sili ko, ganyan po, hitik na hitik sa bunga. So naglalaglaga na yung karamihan ng kamatis. Yung mga pipino, hinayaan ko na lang malaglag or binabagsak ko na lang kasi nga yan ang lalaki na, oh. Paprika. Ito yung sinasabi ko. Tingnan guys, so nasa puno pa, ayan, oh. Inubos na. So ito, nabali na yung isang sanga dahil meron pumipilit na umabot dyan. So, tapon natin sa labas ng bakod. Ito, green. Kaya makikita nyo may kagat na. Tapon din sa labas ng bakod. Hindi kasi natin pwedeng hayaan na nakabagsak lang dito sa babayan. Oh, sayang. Laki nito guys, oh. Tingnan nyo. Napakalaki niyan. Yung pang dalawa. Pati yung baba niya, katabi niyang baba. Yung pang isa guys. Sayang. So, hindi mapapakinabangan yung mga kamatis natin. Dahil may kumain. Ito rin. Dapat pala pinitas ko na to kahapon. Nakita ko na kasi kahapon yan. Pero gusto ko siyang mahinog pa. Kaya hindi ko sila pinitas. So, yan nangyari. May nauna sa akin ng mga hayop. Yan, oh. So, yan ngayon ang nagiging problema ko dito guys. Dahil may hayop na kumakain sa mga bunga ng tanim ko. Ito na nga pala guys yung squash tomatoes ko. Ayan. Lalaki pa yan. Ito may tama ng insekto, may uod na sa loob yan. Kaya babagsak natin.
Lalaki pa yan guys. Yung mga Italian tomatoes naman natin, ayan. Yung mga hinog na. Ayan o, gaganda yun. Laglag ay, may bulok na. Tapon. So, kailangan ko pitasin yung mga hinog. Pero, kailangan ko munang unahin yung pag-aayos ng pagapangan ng sitaw. Dahil kahapon napansin ko, may bulaklak na yung mga sitaw ko. Ayan guys, oh. Nakita niyo ba? Hindi niyo makita yung sitaw ko kasi sobrang kapal ng damo. So, tatayo muna ako ng mga pagapangan. Then, tatalian ko sila. Then, ilalabas ko yung mga sitaw. Once na makatayo na lahat yung sitaw, doon ko ngayon tatabasan yung lupa, o yung baba. Ay. Laban lang guys. Walang magagawa. Again guys, kahit gusto kong kumuha ng tao para tumulong sa akin dito, kung wala rin naman ako ipambabayad sa kanila, or mag-aabono lang ako, di ba? Hindi pa halos kumikita tayo dito sa pagtatanim dito, pero kung maglalabas lang tayo na maglalabas ng pera, talo lang. So, magiging kawawa lang tayo, kaya kahit medyo mahirap, nakakapagod, tiis lang, laban lang, patuloy lang po hanggang sa makamit natin yung kailangan nating gawin. Again, for the meanwhile, sakripisyo muna kahit mag-isa lang tayo kumikilos dito sa farm. Pero, again, once matapos lahat yung mga yan, lilinisin ko yan. Lalagyan natin ng mga pataba, animal manure. Tapos try ko kung makakahabol ako ng taniman ngayong August ng sibuyas. So, hindi pa sure. Yung doon sa kabila, ready na yung garden doon kasi may pataba na yun. Bakod na lang problema doon. Andito na yung bakod, hindi ko palang kinakabit. Again, dami kong ginagawa. So, yan, nag-abot-abot yung mga kailangan kong gawin dito sa bahay, trabaho. So, yan. Laking tulong sana kung merong, again, willing na tumuloy dito sa property para may makatulong tayo. Libre po ang stay sa property kung tutulong kayo ba pagdadamo or pagdidilig. Basta umaga lang yon, or ang pagdidilig umaga pag hindi umulan. Pero pag umulan, okay lang yan. Pagdadamo, pag wala siyang pasok or kung sino man yung titigil dito, walang trabaho, pwede niya akong tulungan. Libre po ang pagstay dito sa property. So, umpisan ko na muna guys yung paggagawa ng balag ng sitaw dahil sayang ang oras. May 1 oras lang tayo para makagawa. Kaya, trabaho muna.